Hello guys, it's me again, Krong TV, at sa video ito pag-uusapan natin ang isa na namang napaka-interesanting pangyayari patungkol sa ating paboritong manga at anime series na Boruto, Naruto Next Generation. Pero bago ang lahat, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, pinutin na rin ang notification bell upang lagi kang updated sa mga susunod na video. A, B, C, D. Sa video ito pag-uusapan natin kung bakit nga ba takot itong si Uchiha Obito sa kapwa nito Uchiha na si Uchiha Itachi. Eto, gaano nga ba kalakas itong si Uchiha Itachi at sinasabing takot itong si Obito sa kanya? Alam naman nating lahat na si Uchiha Itachi ay sadyang matalino at napaka-talented na shinobi, kung saan ay talagang madali nga lang niya natututunan o nagagawa ang mga bagong teknik sa pamamagitan lamang ng simple observation niya. Ang galing at ang lakas niyang ito ay walang palyamining consistent ito. Hindi natin siya or hindi ko siya nakakitaan ng kahinaan. Dahil sa mga ipinakita ni Itachi ay mabilis nga siyang umangat pagdating sa ninja ranks. Maging si Orochimaru nga guys ay inamin na itong si Itachi ay mas malakas kung ikukumpara nga sa kanya. O diba guys, alam naman natin na si Orochimaru ay kabilang sa mga sanin, ang mga sanin ay sadyang talagang malalakas din. Ayon pa kay Obito, sa kabila ng sakit ni Itachi at kahit na-absorb na ni Sasuke ang kapangyarihan ni Orochimaru, kayang-kaya pa rin patayin ni Itachi si Sasuke kung gugustuhin nito. At kahit pa hindi ilabas lahat ni Itachi ang kanyang buong lakas, kapag nakatapat niya ang grupo ng mga Jonin ay maaabot pa rin ng mga Jonin na ito ang kanilang mga limitasyon. Bilang isang Uchiha, si Itachi ay nagtataglay ng malakas na chakra, ngunit ito guys hindi pa nga rin malaman kung papaano or kung bakit naapektuhan ang kanyang actual reserve sa kanyang nakakamatay na sakit. Ang 3 beses niya na paggamit ng Mangekyo Sharingan sa buong araw ay nagre-resulta o ang nagiging dahilan kung bakit hindi na siya nakakagamit ng Sharingan, at dahil dito ay kinakailangan niya ng pahinga upang mabawi ang kanyang lakas. Ito rin ang dahilan kung bakit or ito rin ang isa sa mga hadlang upang si Itachi ay hindi tumagal sa laban. At kahit hindi preferred sa method of combat, hindi pa rin may pagkakailan na si Itachi ay magaling pagdating sa taijutsu. Ito ay sapat na upang matalo ang ilang bilang ng military police force ng Konoha sa edad na 11. At kahit na tahimik itong si Itachi ay nagpapakita pa rin siya ng lakas at katatagan ng kanyang kalooban kahit pa siya ay nakaranas ng sakit. Mapapansin na napakakalmado pa rin niyang tao. Yung tipong bago sumabak pinag-iisipan muna niya itong mabuti, at dahil dito ang lahat ng kanyang galaw at plano ay halos nagiging perpekto. So dahil kaya dyan ay kaya naging takot itong si Obito sa kanya? Pero ito, totoo nga bang takot siya? Kasi sa totoo lang, marami nga rin ang nagsasabi na hindi nga takot itong si Obito sa kanya, meaning wala siyang dapat ikatakot dito. Dahil parehas lang naman sila nagaling sa napakamakapangyarihang angkan at hindi naman nagkakalayo ang kanilang lakas. Sinasabi pa nga nila na di hamak na mas malakas nga itong si Obito kung ikukumpara nga kay Itachi, at mas maraming ang naging experience itong si Obito sa pakikipaglaban. Kaya naman dahil dito sinasabing walang dahilan para matakot itong si Obito kay Itachi. Pero ito guys may ilang mga scenes sa Naruto ang makakapagsabi na si Obito ay talagang takot sa kanya. Dahil ito guys dahil sa alam ni Obito na may panlaban itong si Itachi pagdating sa ability niya na Kamoy. Yung Kamoy, yun yung space-time ninjutsu na ability ng Mangekyo Sharingan ni Obito, kung saan nakakaya niya o binibigyan siya ng kakayahan nito upang maglipat ng mga bagay at makagawa nga ng another dimension. At si Itachi ay never naging out of option. Alam din ni Itachi na ang physical attack ay hindi nga uubra kay Obito Uchiha. At kumpiyansa din itong si Itachi na meron siyang way upang matalo itong si Obito. Ito guys hindi nakapagkwento ng kahit ano itong si Itachi patungkol nga sa ability ng kanyang Amaterasu. Ngunit si Obito ay nakapagbanggit dito. Sinasabi nga kapag nagawa nga ni Itachi na mapatamaan ng Amaterasu ang actual body ni Obito, it will keep burning kahit pa si Obito ay gumamit ng Kamoy at
magtungo sa ginawa nga niyang another dimensions. Ito pa guys, ang kamay kasi ni Obito ay umuubra lang sa physical object, meaning yung mga spiritual or non-physical magical items ay hindi umuubra dito, katulad na lamang ng Yata Mirror at yung Totsuka Blade. Ito yung mga weapons na walang physical form. At sa pagkakaalam ko pa guys kung hindi ako nagkakamali, ang kamay din ni Obito ay hindi umuubra sa Susanoo ni Itachi, meaning useless ito. Correct me if I am wrong guys. Ito guys di ko lang sure kung anong chapter ito sa manga, pero dito sinabi ni Obito na si Itachi ay patay na, wala nang kahit sinong haharang sa kanya. At dito ay parang sinabi na niya, sa wakas magagalaw ko na ang Konoha. So meaning din dito guys na alam ni Obito na mahal ni Itachi ang Konoha, kasi diba guys, kahit naging rogue ninja itong si Itachi, hindi pa rin niya tinangka na wasakin ang Konoha. Dahil sa pagkakaalam ko lang guys naging rogue ninja lang naman itong si Itachi, o sumali lang naman siya sa Akatsuki ay upang maprotektahan ang Konoha sa pamagitan ng pagiging espiya niya sa Akatsuki. At nananatili pa rin kay Itachi ang Will of Fire. So yung sinabi doon ni Obito ay ang magpapatunay na hindi niya talaga totally magagalaw ang Konoha hanggat andyan si Itachi. Kaya naman noong namatay si Itachi, ang ibig sabihin lang nito ay wala nang kahit sino ang haharang sa kanya pagdating sa Konoha Village. At bukod dyan, may sinasabi pang dahilan kung bakit nga natatakot nga itong si Obito, bukod nga sa lakas o sa power ni Itachi. Natatakot din itong si Obito sa attitude at sa napaka-misteryosong pagkatao ni Itachi. I mean, kumbaga guys, kung ikukumpara natin sa totoong buhay, 'di ba, si Itachi ay tahimik lang, 'di ba? Walang imik. 'Di ba sa totoong buhay, ang mga ganitong tao ang mas nakakatakot kumpara sa mga taong salita ng salita. I mean, iba ang galit nila. Sa loob ang kulo ng mga taong tahimik. Minsan pa nga, mas nagagawa pa ng taong tahimik ang hindi nga kayang gawin ng taong salita ng salita. Gets nyo ba guys yung ibig kong sabihin, or nakaranas na ba kayo ng ganon? Yung nagalit nyo yung taong tahimik, tas nung nagalit ibang-iba ang ugali niya. Bukod pa sa nabanggit ko guys na mga dahilan, ito pa ang matindi, na halos aminin na ni Obito na takot nga talaga siya kay Itachi. Kasi ito yung isang episode ng chapter ng Naruto, ito yung scene kung saan ay sinabi nga ni Obito na buti na nga lang ay naitago niya ang sekreto kay Itachi, dahil kung sakaling nalaman ni Itachi ang buong katotohanan about sa kanya ay talagang patay siya. Ito yung exact na sinabi niya sa manga guys. Fortunately, I managed to keep a few secret even from him. If I hadn't, I'd be dead right now. So parang dito guys indirectly ngang ipinakita ni Kishimoto na talagang takot si Obito kay Itachi at kayang-kaya ni Itachi na sirain ang mga plano nitong si Obito. At kung matatandaan pa guys yung sinabi ko kanina na sinabi mismo ni Obito na kahit may sakit si Itachi ay kayang-kaya nga niyang talunin si Sasuke kung gugustuhin niya. Meaning alam ni Obito kung ano ang kayang gawin nitong si Itachi. So yan nga guys ang dahilan kung bakit nga sinasabing takot itong si Obito kay Uchiha Itachi. Agree ba kayo dyan guys sa lahat ng dahilan na yan or hindi? I-comment nyo lang ang inyong kasagutan sa ating comment box. Salamat guys sa inyong walang sawang suporta. Dito na nga guys nagtatapos ang video ito. Any comment and suggestion, just comment down below. Thank you!